Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, ipinilit ni Amador na siya ang magmaniho kahit lasing, at dahil sa bilis ng pagmamaniho niya, naaksidente silang magkapatid. Labis ang pag-alala ni Aling Carmela. Samantala, ipinayo ni Mang Isidro kay Marites na subukan niyang mag-apply sa kumpanya ni Ginang Milyare dahil ipinilit ni Rinante na kaya na niya ang magtrabaho. Kaya siya ang nakausap ni Marites. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Daloy ng Buhay. Dito sa ating tula, Himig ng Pag-ibig. Deep within, forever in my heart. Bakit kaya ako niyaya ni Kuya Rinante na mamasyal dito sa tabing dagat? Hindi ako nakatanggi dahil nahihiya ako. Nakakapagod ang maghapon na magtrabaho sa opisina, Marites. Kaya kailangan na maglibang, kahit sandali lang. Hindi ba masakit ang mga sugat ninyo, sir? Hindi na. Gasgas lang naman ang mga sugat ko. Pero inaasar ako ng mga pilya na empleyada na nasira na raw ang kagwapuhan ko. Gwapo pa rin kayo, sir. Marites, nakalimutan mo na naman. Pumunta tayo na namasyal. At kalimutan mo na ako ang boss mo. Kuya Rinante, parang hindi kasi ako sanay bigkasin ang pangalan niya. May gusto akong itanong. Pero sana wag mong masamain. Baka naman may magselos. May nobyo ka na ba? Ha? Ay, wala akong nobyo, Kuya Rinante. May nanliligaw sa akin, pero inisip ko ang pangarap ni Itay na makapag-aral ako. Pagkatapos nating mamasyal, ihahatid kita doon sa bahay ninyo. Ang tagal na nang hindi ko nakausap ang Itay mo. Baka hindi niya na ako makilala. Nakakahiya naman sa inyo. Medyo maliit lang ang bahay namin, pero kilala pa rin kayo ni Tatay. At hindi ko alam kung natuloy na dinalaw niya ang kapatid ninyo doon sa ospital. Wala naman nasabi ang mama. Hindi naman pumunta sa opisina. Halika. Maglakad-lakad tayo sa tabing dagat habang pinapanood ang paglubog ng araw.
Yan ang sinabi ng doktor. Pwede ka nang lumabas bukas. Pumayag na lagi kanyang bisitahin doon sa bahay at nagrekomenda ng nurse na magbabantay sa iyo. Akala ko kung makakalabas na ako ngayong araw, Mama. Si Rinante, hindi pa pumunta rito para tignan ako. Busy siya doon sa opisina. Hindi bali, nandito naman ako. Tatawagan ko. Baka sakali na gusto kang bantayan mamayang gabi. Nainip na ako dito, Mama. Yan sana ang inisip mo. Na mahirap maaksidente. Opo, Mama. Magbabago na ako. Maraming salamat, anak. Pareho kami ng kapatid mo na yan ang gusto naming mangyari. Teka. Hindi na ba inulit ni Georgia ang tumawag sa iyo? Kahit hindi niya ako tawagan, mas mabuti pa. Disturbo lang. Ay, talaga palang hindi na importante sa iyo si Georgia. Salamat sa paghatid mo kay Marites, Rinante. Pasensya ka na. Maliit ang bahay namin. Huwag niyong isipin yan, Mang Isidro. Oh, kumusta na kayo? Sa awa ng Diyos, malusog ako. Yan ang pinagpapasalamat ko. Kahit gaano man ang hirap ng pamumuhay namin. Oo nga pala, dinalaw ko ang kapatid mo sa ospital kaninang umaga. Pero ang mama mo lang ang nakausap ko. Salamat po. Kung hindi sana ipinilit ni Amador ang magmaneho na nakainom, hindi sana kami maaaksidente. Ganyan talaga ang buhay. Hindi mapagkahandaan ang mga pangyayari. Sandali lang po at sasagutin ko lang ang tawag ni Mama. Kanina pa ako nakahiga pero iniisip ko pa rin ang pamamasyal namin ni Kuya Rinante. Para kami magnobyo na naglakad-lakad sa tabing dagat. Pero hindi. Hindi dapat. Hindi ako bagay na mahalin niya. Dahil mahirap lang ang buhay namin ni Tatay. Baka marami ang magaganda at mayayaman na may kursonada sa kanya at masasaktan lang ako. Girl, I need you. I need your love. Nakatulog pala ako. O ano? Talaga bang ikaw ang magbabantay sa akin dito sa ospital? Tinawagan ako kanina ni Mama, Amador. Pasensya ka na at ngayon lang ako nakabisita sa'yo dito sa ospital. Naintindihan kita. Nagre-ring ang cellphone mo. Baka siya naman ang tumatawag. Si Georgia na naman. Hello. Baka nakaistorbo ako. Gusto ko lang malaman ang kalagayan mo. Lalabas na ako dito sa ospital bukas. Magaling ka na ba? Mabuti kung ganon. May ibabalita ako sa'yo. Sa lalong madaling panahon ay magkikita ulit tayo. Ano? Ay, sa wakas. Nakauwi na rin ako. Nainip ako dahil puro gamot ang naamoy sa ospital. Pero wag ka muna masyadong kumilos, Amador. Baka dudugo ang mga sugat mo. At ito ang isipin mo. Hindi ka pa pwedeng uminom ng alak. At baka kung ano ang masamang epekto sa katawan mo.
Talagang hindi na ako iinom. Ayaw ko nang maulit ang pagka-aksidente natin. Ayaw ko pang mamatay. Dahil wala pa akong asawa. Mabuti kung pakinggan mo ang payo ng kapatid mo, Amador. Oo nga pala. Susunod na raw ang nurse. Pwede niyo akong iwan ni Renante, Mama. Maliban sa katulong, may nurse pa akong mag-aasikaso sa akin. Pero Amador, huwag kang malikot. Baka maging asawa mo ang nurse na mag-aasikaso sa'yo, ha? Ano? Pilyo ka naman. Oh. Ay, Amador! aray ko. Ay, ito na nga ang sinasabi ko. Nagmamadali kang lumabas sa ospital. Oh, nagdugo ba ang sugat mo? Hindi, Mama. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa pala ako pwedeng tumawa. Ay nako, nagkasala pa ako sa'yo. Oo nga pala Mama. Sasabay na ba kayo sa akin? Marami pang naghihintay na trabaho doon sa opisina. Mauna ka na. Hintayin ko muna ang nurse ni Amador. At may pupuntahan pa ako. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Si Georgia itong tumatawag. Ito ang gusto ko sa kanya. Hindi siya nakakalimot. Hello, Georgia. Mabuti naman, iha. At yan ang pinapasalamat ko sa Diyos dahil malusog ako. Oo nga pala. Nakalabas na sa ospital si Amador. Hindi pa siya masyadong magaling. Kaya may nurse na sisweldohan ko na mag-aasikaso sa kanya. Alam ko na importante pa rin sa'yo si Amador. Kailan ka ba tumawag sa kanya? Si Renante ang nagbabantay sa kanya kapag gabi. Hindi naman. At pasensya ka na sa dati mong nobyo. Alam kong hindi ka nagalit sa kanya. Sige, mag-ingat ka. Nandito pa ako sa bahay. Hinihintay ko yung nurse na mag-aasikaso kay Amador. Sinabi ko lang ang ganun kay Tita Carmela dahil nahihiya ako sa kanya. Pero ang totoo, naiinis ako kay Amador. Pinamukha ba naman sa akin na ayaw na niya ako? Para makita. Hindi niya alam kung gaano ako kaganda ngayon. Maraming naniligaw sa akin na Amerikano. Pero, ayaw ko sa kanila. Alam ko ang ugali nila na hindi sila nagpapahawak ng pera. At si Amador pa rin ang mahal ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko na bumalik ang pagmamahal niya sa akin. Kahit sa anong paraan. Kumusta ka dyan sa ginagawa mo, Marites? Hindi ka ba nahihirapan? Kaya ko po ito, sir. Sabi ni Hanilet, mabilis akong turuan. Very good. Konting panahon na lang na turuan ka niya. Dahil sa susunod na linggo ang flight niya. Sabi pala ni Hanilet na ito na ang papeles na kailangan ninyo. Salamat, Marites.
medyo late akong pumunta dito sa opisina dahil sinamahan ko si Mama na naglabas kay Amador sa ospital. Ay, mabuti kung ganun, sir. Siya nga pala, sumama ka sa bahay mamaya Oh, para makilala mo ang kapatid ko. At doon ka na rin maghapunan. Girl, I need you. I need your love. Narinig ko ang pag-uusap ni Amador at Georgia sa cellphone kagabi. Napahiya yun dahil ipinamukha ni Amador na hindi niya gusto. Mas lalo na dahil sinabi ko na ikaw ang nagbantay sa kapatid mo kagabi. Kaya siguro nadagdagan ng hiya niya, Mama. Nagsisisi tuloy ako kung bakit sinabi ko pa sa kanya. Wala namang mabigat na dahilan ng paghihiwalay nila. Nung nagpunta lang sa Amerika si Georgia at nakita niya si Loribel. Sa palagay ko, Mama, hindi pa nawala ang sama ng loob niya. Kaya ginagantihan niya si Georgia. Oh, pumasok ka, Marites. Huwag kang mahiya. eh, Oh, yan si Amador. Yang nakaupo sa sala. Oh, nag-uwi ka pa ng magandang dalaga, Renante. Ang galing mong pumili, Brad. Kahit na isinama ko si Marites, ay nagkakamali ka ng iniisip, Amador. Oh, Bagong empleyada natin si Marites. Siya ang kapalit ni Hanilet. Anak siya ni Mang Isidro na dati na magsasaka doon sa Nagrepkan. talaga na palang bata noon. Sige, maupo ka. Renante, kuha ka ng mamirinda. Nagmerienda na kami kanina doon sa opisina. At dito na siya maghapunan. Sige. Umupa ako dito sa salas kanina pa. Dahil pagod na akong nakahiga. Sige, babalik na ako sa kwarto ko. Reyna, halika. Lalayan mo ako. Ako na lang ang aalalay sa'yo. At mabilis ang paggaling mo dahil maganda ang nurse mo. Pero maganda rin si Marites, Renante. Ha? Nininervyos tuloy Oh, ako. sige, hatid muna ako. Ang lagkit ng tingin sa akin ni Kuya Amador. Ginabi ako ng uwi, tay, dahil niyaya ako ni Kuya Renante na namasyal sa bahay nila. Hindi na tumuloy dito dahil gabi na. Sa ibang pagkakataon na raw kayo mag-usap. Ang akala ko ay nag-overtime ka, anak. Hindi po. Ang laki ng bahay nila, tay. Talagang mayaman sila. Doon na rin ako nakipaghapunan. Noong bago ka lang, ay niyaya ka ni Renante na mamasyal sa tabing dagat. Ngayon, naghapunan kayo sa bahay nila? Baka kung iba ang mangyari sa pagiging malapit ninyo. Gaya ng sinabi ko noon, tay, hindi mangyayari yan. Hindi ako bagay sa kanila dahil mayaman sila. Ay, oo nga pala, tay. Nakalabas na si Kuya Amador sa ospital. Baka sakali na makapasyal ako doon sa bahay nila. Sige, matulog ka na at maaga ka pang gumising bukas. Talagang hindi ako mapakali. Maalala ko yung tingin ni Kuya Amador sa akin. At ang tagal ng pagkawak niya sa palad ko. Nung nagpaalam na ako kanina na umuwi. Pero, nagkamali kaya ako
sa aking hinala na iniisip niya dahil sa ganong kilos niya. Sino naman ako? Ay, oo nga pala. Naikwento sa akin ni Kuya Rinante na niloko daw na naging nobya niya. Tsaka, may nobya na nasa Amerika. Ay, ano ba? Bakit siyang iniisip ko? Pilitin ko na ngang matulog. Mama, may pagtatapat ako sa inyo. Napansin nyo naman siguro na malapit ang loob ko kay Marites. Oo, dahil niyaya mo pang maghapunan dito sa bahay. Mama, umiibig ako kay Marites. Hindi kita masisisi, Renante. Maganda si Marites. Mainhin na kumilos. Kaya panahon na talaga para magkanopya ka. Pareho kayong magkapatid na wala pang asawa. Si Mama naman, asawa agad? Yan ang patunay na tapat ka sa isang babae kung gusto mong pakasalan. Pero iba po ang nangyari kay Amador. Ay, yan ang bagay na masakit. Kung pwede sana, ay magkabalikan sila ni Georgia. May inihanda na despedida si Hanelit doon sa bahay nila. Sabay na tayo para hindi mo na problema ang pag-uwi mo. Maraming salamat, sir, pero wala po bang magsiselos sa inyo? Wala akong nobya. Kaya huwag kang mag-alala. Walang sasabunot sa'yo. Ay, sige nang milyari. Hindi ba sila dadalo? Hindi mahilig si Mama na dumalo sa mga ganyang handaan. Maliban lang kung kaibigan niya ang nag-anyaya. Kaya kung may handaan sa mga kapareho naming negosyante, doon lang siya dumadalo. Sasabihin ko sa'yo, Tita Carmela. Pero huwag sana ninyong sasabihin kay Amador. Gusto ko siyang sorpisahin. Opo, Tita. Masaya ako na makikita ko ulit si Amador. Wala pa po akong nakakausap na susundo sa akin sa airport, Tita. Pwede naman na si Renante na lang. Pero sana hindi niya sasabihin kay Amador. Sige tita, maraming salamat. Bye. Kakausapin ko si Renante. Kung may iba na namang babae na kinababaliwan si Amador. Sige, sir. Kuya Rinante, uuwi na lang ako. Isipin mo ang despedida ni Hanelit. Bukas. Sir. Magdala na lang po ako ng damit. Siyempre, palitan ko itong uniforme ko. Kahit hihatid kita doon sa bahay ninyo at sunduin na lang kita. Kailangan din na umuwi ako para maligo at makapagpalit ng damit. Sige na. Ituloy na namin ang meeting namin. Bye. Bye, sir. Ano ba to? Para akong nobyan niya. Pagpapaalaman niya. Nahiya tuloy ako. Marites? Ah, Nag-iisa ka? kayo pala, Kuya Amador. Oo, nag-iisa ako. Hindi pumunta rito si Ginang Milyare. At nakimiting si Kuya Rinante. Malapit ng uwian. Hintayin na lang kita.
anyayahan kita na mamasyal. Ha? Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Daloy ng Buhay. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.